Sa Senado, inuulit ko, Senado sabit na naman sa ilalim po ni Anti-Secretary o ni Senador Escudero ang daming sablay. Insertion, flood control project, sabit din sila dyan. Ano pa? Yung 74 billion na nawala sa PhilHealth, sila rin ang kumuha, hindi natin alam kung saan dinala, sabi ng Kongreso. Tapos ito, may mga nagmamariwana sa loob ng Senado. Yung decorum sa Senado, nakita mo naman yung mga senador. Yung iba bastos. Yung iba parang walang modo. Kung magsasalita at gumalaw, parang hindi senador ng Republika ng Pilipinas. Parang senador ng isang kanto lang, parang senador lang ng isang barangay kung mga gumalaw. Ayaw ko ng pangalan, alam na yung manamit, magsalita. Yung iba nga yan, papakilala pang Duterte senador. Kayo ng kakapal ng apog nyo. Duterte 7, bakit kayo nagpapakilala ng ganyan? Hindi naman kayo senador ng Davao City. Senador kayo ng Republika ng Pilipinas. Pinangangalandakan pa nyo na kayo Duterte senador. Duterte 7, ang kakapal ng apog nyo. Ang nagpapasuldo sa inyo ay lahat ng Pilipino, hindi Duterte. O di ba? Kaya ngayon, decorum sa Senado, walang-wala. Napakababaw ng level. Pangisi-ngisi lang, nagyayabang pa. Napaka-arugante pa ng dating ng Senate President pa nagsasalita sa media. Akala mo napakatalino, akala mo napakagaling. Sabi nga ng taga-UP professor, ang talino, pag hindi ginamit, baliwala. Ganun ang nangyayari. So, inulit ko, marami akong kaibigan dyan sa Senado, pero marami rin maraming silang kapalpakan din. Hindi natin pwede silang pagtakpan. Okay? So, ayan po. Ano itong isang istorya, habol nga natin. Yung palang issue sa ombudsman, hindi pa ho tapos Meron lang ginawang acting, kasi tinanong ko kung ano bang nangyari, bakit may acting na tapos meron pang mga nag-a-apply. So, ganito po. Nagretiro si Martires. So, hindi pwedeng mabakante ang ombudsman. Umalis na siya ng July 25. So, ginawa ng Pangulo, naglagay ng acting ombudsman. Si Ombudsman Castillo, acting lang pala yan. Pero ngayon, ongoing pa rin po yung proseso ng Judicial Bar Council, JBC. Yung 17 aplikante nag-apply, nandyan pa rin. Nirekomenda sa Office of the President. Kasama pa rin dyan si Boying Remulla. So, hindi pa ho final. Nasa ombudsman ngayon, si Castillo ay acting pa lang. So, kung sino po ang mapipili ng Pangulo maging ombudsman, ay alamin natin. Importante yan kasi siya yung pwedeng mag-imbestiga. Doon tayo pwedeng mag-file ng kaso dito sa graft and corruption. Mula sa mga senador, congressman, local official, public works official, at mga kontraktor. Pupunta yan sa ombudsman Then papunta na Sandigan Bayan. So, mahalaga kung sino ang ilalagay ng Pangulong ombudsman na kayang harapin, kasuhan, itong mga malalaking politiko, malalaking kontraktor dito sa ating gobyerno. Kasi hindi lang sa DOJ, dalawa kasi pwedeng dali sa DOJ ang magdadala sa kasuhan sa korte, o kaya ombudsman, din ombudsman, kasi pagka government official, Sandigan Bayan, pag graft and corruption. Ganun po ang proseso. So, may pag-asa pa tayo, yung kung sino ho ang ilalagay ng Pangulo dyan, hindi natin pa alam. Okay? Ano pa yung sunod natin balita? Random, ayun, drug test. Tinutulak na ngayon ni Senador Tito Soto na random drug test po sa Senado. Matapos nga po na yun daw si Nadia Montenegro, yung dating artista na staff ni Robin Padilla, ang sinasabing posibleng nagmamariwana doon sa loob ng Senado, especially doon sa CR ng Senado, na 2 beses na raw nangyari. Grabe. Staff ni nagmamariwana. Ganyan kababoy na. Ganyan ang kasama. Ganyan ang kasi nasirang-sira na ang Senado. Ang Senado ay dapat mataas na institusyon, kagalang-galang ang galawan, kagalang-galang na opisina, dapat nire-respeto ang opisina. Tapos may empleyado dyan nagmamariwana sa loob ng Senado. Under Escudero, baboy na baboy ang Senado. Sa totoo lang, kaibigan kita Escudero, ayusin mo yan. Kung di mo maayos, mag-resign ka na lang. Kaya-hiya na itong ating Senado. Mahiya naman kayo. Sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo. Nagpalakpakan pa kayo. Sabi nga ni Congressman Marcos, yung anak ng Pangulo, tayo ang pinaparing ganun. Ang Kongreso at Senado ang pinaparing ganun. Tapos, yun nga, nagpalakpakan pa. Tapos ngayon, kayo pa rin mag-iimbestiga sa sarili nyo, pinaglululukon nyo mga Pilipino. Sa totoo lang. Ay, nako So, ayan po yung totoo. Wala pong fake news dyan. Nadinig naman ninyo yung statement at pagkukwento ng Pangulo at yung actual
inspeksyon niya kanyang ginawa diyan sa may barangay Bulusan. Tama ba yun? Sa may lalawigan ng Bulacan, kasama pa yung gobernador na doon sa pagharap sa media. Grabe! Nakakahiya. God is good all the time. Lord, save the Philippines. Lord, kailan po ang aming pag-asa? Lord, isalba po niyo ang aming bansa sa mga mapang-abusong opisyal ng aming gobyerno. Lord, huwag po niyong payagan ang patuloy na pang-aabuso sa pera at kapangyarihan ng mga pansamantalang naghahawak ng aming pamahalaan. Lord, pangalagaan po ninyo ang inyong mga anak, kami ng mga Pilipino dito sa lupa, sa patuloy pong hindi magandang nangyayari sa aming bansa. Kayo na po ang bahala sa mga taong nang-aabuso sa amin, umaabuso sa kailang mga kapangyarihan na mapansamantalang maghawak ng posisyon at pera ng mga Pilipino na inyong mga anak. Di ba nga po, etong si Digong ang nagpatakbo sa pagka-senador dito kay Robin Padilla. So ano ba si Digong bilang isang presidente? Bastos, palamura, minumura ang Panginoon, nagbibiro sa hindi magandang pagkakataon, katulad na lang doon sa Madre. Diba, minumura ang Pope, nangahalik ng kung sino-sinong OFW sa South Korea at sa Japan. Diba? So ano pa ba ang aasahan natin sa isang Robin Padilla na pinatakbo ng isang bastos na presidente? So ito po yung consequence ng pakikinig ng mga Pilipino kay Digong. Kasi naniwala ang mga Pilipino na etong si Robin Padilla ay magiging magaling na maestrado, na etong si Robin Padilla magiging matinong senador. Pero kabaligtaran lahat yon. Hindi po yun nangyari, hindi po yun totoo, at wala po talagang katotohanan na etong si Robin Padilla ay magtitino. Ang ex-convict ay ex-convict. Hindi na po mabubura yun. Ang ex-convict po ay mananatiling ex-convict at wala na po itong ibang magiging buhay kung hindi ang pagiging ex-convict. So ang pagiging ex-convict po ay daladala ni Robin Padilla hanggang doon po sa Senado. Ang sabi nga niya, wala nang mas may expert pa sa mga kriminal dahil siya nga daw po ay ex-convict. So alam din po niya kung paano po magtinu-tinuan. Alam din po niya kung paano magbait-baitan. At yan po ang nakikita natin na ginagawa ng isang Robin Padilla. Nagpapanggap na mabait, nagpapanggap na maginoo, nagpapanggap na maayos na senador, pero sumusuporta sa mga kriminal. Pinoprotektahan ang mga katulad ni Kibulok na nambubulog gabi-gabi ng kanyang mga pastoral. Si Digong, pinoprotektahan niya kahit na napakaraming pinagurgur at napakaraming naging kasalanan nung ito ang presidente. Pero ang tingin ni Robin Padilla kay Digong ay isang bayani, maaaring bayani ng kanyang buhay dahil ginawa siya nitong senador, pero hindi po bayani ng bawat Pilipino. Baka sa mga DDS, kasi mga tanga yan, mga bobo yan, bayani para sa kanila si Digong. Pero sa atin na mga matitino, kumakain ng maayos, kahit na hindi maalwan ng buhay, matino tayo mga Pilipino, di ba? Hindi po natin masisikmura na tanggapin bilang isang bayani ang isang kriminal. Napakaraming nagawang kasalanan at yan naman po yung mapapatunayan doon sa ICC na talagang di naman dadamputin si Digong ng ICC dito sa Pilipinas kung wala po itong ginawang katarantaduhan sa ating bansa. Diba? Nung dati may nag-gluta drip sa opisina ni Robin Padilla. Diba? Nakalusot siya dyan. Wala ngang kahit ano man lang na tawag dito, parusa o penalty sa isang senador na ang asawa'y nag-gluta drip doon sa loob ng Senado. Pero kunwari, isa sa manonood natin, pumunta ng Senado at mag-gluta drip. Tsak na katakot-takot na asunto aabutin mo. Tsak na katakot-takot na salita aabutin mo. Tsak na ikaw hindi ka na makakapasok ulit ng Senado at ibaban ka na for life. Dahil sa pambabastos na ginawa mo na yun.
Diba? Tapos ayan, katulad niyan, oh. Eto, marami nang nakalimot nito. Ewan ko kung naalala nyo pa. Naka-live si Mariel. Oh, hindi natin alam kung yun sadya o hindi sadya. Pero yung pototoy ni Robin Padilla lumabas. Senador ka, senador. Ganun ang naging akto. Pero wala po, hindi po naparusahan yun. At binura lang yung video, tapos na. Wala nga nag-ingay nun eh. Walang nag-ingay nga na mainstream media eh. Diba? So, ano pa ba asahan natin sa isang Robin Padilla at sa tauhan nito? Diba? Ilang beses na nakakalusot sa sa mata ng batas, ilang beses na gumagawa ng katarantaluhan sa Senado pero hindi napaparusahan. Ngayon magiging ethics committee pa, chairman, decorum, mga kumbaga pinaka-importante diyan. Pero ano ba ang pinapakitang decorum ng isang Robin Padilla, 'di ba? Walang kwenta, kabastusan. Pambabasto sa institusyon na kinabibilangan niya. Pero mo, umiyak yan sa harapan ng napakaraming Pilipino. Live. Umiyak yan. Dahil lamang sa hindi niya matanggap ang pagkakakulong ni Digong doon sa ICC. Which is hindi po dapat ginagawa ng isang senador. Merong kasabihan when emotion is high, intelligence is low. Etong si Robin Padilla, kahit na hindi ma-emosyon ng gawain, intelligence is low talaga. Saan ka nakakita 10 taon gusto mong gawin ng criminal liability, 10 taon? Parang hindi niya naranasan magkaroon ng anak na 10 years old eh. Parang ang anak niya nung 9 years old, lumaktaw na, naging 15 na kagad, naging 16 na. Diba? Ang 10 years old wala pang isip yan. Puro laro nga lang yan eh. Ako nga 10 years old wala akong kamalay-malay sa mundo. Touching, piko, torong baka, text, turumpo. Puro ganyan lang ginagawa ko nun. Wala akong pake sa buhay. Tapos iisipan mo ang isang 10 years old na kayang gumawa ng masama. In some rare cases siguro, oo, merong mga ganun, pero hindi po sa ating mga Pilipino natural yung ganyan. Dahil ang atin pong tayo pong mga bata, dumaan tayo sa pagkabata, hindi natin naisip gumawa ng krimen nung tayo 10 years old. Diba, walang kamalay-malay si Robin Padilla na yung mga minor de edad na nasangkot sa krimen ay nakakulong. Pinaparusahan ngayon. Gumugulong ang kaso at sila po ay nililitis. Diba, kaya ito po lahat po ng nakikita natin na to ay ito ang consequence ng pagboto na hindi responsable. Ako hindi ko binoto yan, si Robin Padilla. Kasi iniisip ko nung kumakandidato yan, talagang delikado Pilipino dito. Ala akong kabilib-bilib sa kanya bilang politiko. Baka magaling talagang artista, bad boy ng Philippine cinema. Pero ngayon, 'di ba, bad boy pa din na Senado. Pero mo magamon ng suntukan sa session. Tapos yung tauhan gumagamit ng tsongke. 'Di ba? Merong mga kaalyado tong senador na nagpatupad ng tokhang, pero yung pala dapat doon pala sa Senado mismo umpisahan ng tokhang. Ba't tahimik ang mga kaalyado ni Robin Padilla patungkol dito sa Chongke issue? Kasi alam nila, pahiya sila eh. Diba? Chis Escudero, walang imik. Kasi alam nila, problema na naman ang ginawa ng isang Robin Padilla. Sakit ng ulo ang isang Robin Padilla sa Senado. Ginusto niyong kasama yan eh. Diba, kasama nga yan sa sa pinapangampanya ni ni Sara eh. Kasama nila yan, diba? Si PBBM hindi hindi tinanggap yan sa Uniteam.
Siguro alam ni PBBM na magiging problema lang to pagdating ng araw. Pag ito naging senador, tuta lang to. Hindi to magiging independent, hindi to magkakaroon ng sariling pagdedesisyon. Parang bata to na uto-uto na sabihin mo diyan, gawin to. Gawin mo 'yan Wag kang gawin mo 'yan. Yun na nangyayari, 'di ba? Nakita natin, hinuli si Kibulok, angal. Kriminal yung tao, pinagtatanggol. Porke nakahiram pala ng napahiram ng chopper ba o eroplano, kasi hindi siya siningil pati doon sa kanyang mga campaign ads. Hindi siya siningil kaya pinagtatanggol niya. Mabuting tao daw si Kibulok. Syempre sa'yo mabuting tao. Paano doon sa mga inagrabyadong mga pastoral na binubulog gabi-gabi? Iba pa ang tinitikman. Yan ba'y mabuting tao? Wala ka bang anak na babae? Para kampihan mo yung kriminal na si Kibulok. Si Digong. Kita mo, sabi ni Robin Padilla, siya ay ex-convict. Hindi ba niya naisip na marami din sa mga nandun sa kulungan, mga naipakulong ni Digong nang wala namang kasalanan? May mga nagurgur ng walang kasalanan. Siya, aminado siya sa kasalanan niya dahil talagang gumawa siya ng katarantaduhan noon illegal possession. Tapos meron pa siya dating experience as a drug addict. Diba? Kaya po wala tayong aasahan sa Robin Padilla na yan. Abang buhay na lang yan na pag yan naging senador, sahod lang ng sahod yan, puro katarantaduhan lang gagawin niya sa Senado. Nagpapasahod tayo ng inutil. Nagpapasahod tayo ng walang pakialam sa buhay ng mga Pilipino at ang iniisip lamang ay buhay ng isang matandang kriminal na dating presidente. Yan na lang lagi ang iisipin niyan, yung kapakanan ni Digong, kapakanan ni Sara, kapakanan ng mga Duterte. Hindi po niya niisipin ang buhay ng mga Pilipino. Bakit? Wala siyang utang na loob sa atin. Ang tinatanawan niya ng utang na loob, yung mga pamilya na yun. Pamilya ni Kibulok, pamilya ni Digong, pamilya ng kanyang mga kaalyado. Wala nang ibang titignan niya kung hindi ang mga tao na yan. Tayo po, wala. Hindi tayo isipin yan. Gumawa ng isang senador na bugok si Digong Duterte. Kaya buti na lang nabulok dun sa kulungan. Kasi baka sa mga darating na panahon marami pang gawing senador yan Kung hindi nakakulong si Digong, baka si Philip Salvador, si Willie Rebillame, Jimmy Bondoc, baka mga ngayon yan, mga senador ngayon yan. Kasi alam nyo, maraming mauutong Pilipino si Digong mag-ika-ika lang yan, magbuwal-buwalan lang yan sa stage. Kunwari, mahinang-mahina na makakakuha na ng boto yung kanya mga senatoriable Buti na lang talaga at naagapan ng ICC na mahuli to at nang hindi na makapagasik ng lagim, hindi na makapagpwesto ng mga senador na magiging sakit ng ulo ng mga Pilipino sa mga darating na panahon. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa yung video na aking reaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube, at ingat po kayong lahat sa ating mga tropa pips. Happy weekend. Mama chup chup, love you, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.